Eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dear Nicole and Chris, kami po sila Jonathan at Weng. Isa sa 20 couples na sabik ng ikasal sa simbahan bukas. Pero bago ang kasalang magaganap, hayaan niyong ikwento namin sa inyo at sa mga kapwa naming tambalanista ang nakakakilig at masaya naming pinagdaanan. Dati akong waiter sa isang restaurant sa Quezon City. Si Weng naman, receptionist sa isa ding restaurant na kalapit nito. Bagamat hindi magkakilala, pareho kami ng circle of friends at mahilig kaming gumimik at magbilyar pagkatapos ng trabaho. Isang araw, napasama ulit kami sa bilyaran after work. Magkatabi ang mesa ng bilyar na pinaglalaroan namin. Napansin ko na bago sipati ni Weng ang bolang titirahin niya, ako muna ang sinisipat niya. Ay, may sipatang naganap. Para bang iniintay niya na mapansin ko ang pagpapakyut niya sa akin. Aminado naman si Weng na type niya ako. Una pa lang. Angel face daw kasi ako. Isang beses, tumalon sa gawi namin ang bolang tinira ni Weng. Dinampot at inabot ko sa kanya, kasama ng number ko. Yes! Hindi naging madali ang simula dahil ayaw sa akin ng tatay niya, ng kuya niya, at ng mga kamag-anak ni Weng. Lolokohin at paglalaruan ko lang daw siya. Tingin ni Weng hindi lang talaga nila ako matanggap kasi ako ang unang ipinakilala ni Weng sa pamilya niya. Wala namang nakapagpigil sa pag-iibigan namin. Nagdesisyon kaming magsama na sa iisang bahay. Pareho kaming breadwinners ng mga pamilya namin kaya 10 years pa bago kami nagkaanak. Masaya ang aming buhay mag-asawa. Matapang ang itsura ni Weng sa unang tingin pero malambot ang puso. Hindi kami nag-aaway ng matindi kasi kahit si Weng ang may kasalanan, ako ang nagsusorry. Ay sana all. Sana all yung lalaki nagsusorry. Sarot. Huwag paparinig. Hindi kami natutulog ng may tampuhan. Nang umalis ang kuya ni Weng, binili niya sa akin ang pamilya nila. Pinangatawanan ko naman. Hindi lang si Weng ang minamahal at pinoprotektahan ko, kundi pati ang mga kapatid niya. Hindi kami nagpakasal sa loob ng mahabang panahon dahil pinitisyon si Weng ng kuya niya sa US. Pero nang dumating ang oportunidad na makasal ng libre dahil sa kabutihang loob ng tambalan, nahirapan akong palagpasin ito. Lumalaki na kasi ang anak namin at nagtatanong na kung bakit hindi pa kami kasal. Madami na ding sinasabi yung mga tao sa paligid namin. Bakit daw hindi ako nagpapakasal gayong sekretary ako ni Father? Kaya naman agad akong nagpaalam sa kuya ni Weng. Ang maikling sagot niya, mabuti naman. Alam niyo tambalan, 21st anniversary namin ngayon. Itinuturing naming napakagandang regalo ang libreng kasal bukas. Maraming salamat at magiging bahagi kami ng selebrasyon ng 20th anniversary ninyo. Salamat din sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry para sa wedding rings at talaga namang inaabangan namin ang wedding rings na yan. At sa Arena Plus, sa mahalagang kontribusyon nila sa makabuluhang proyekto
ng tambalan. Ang inyong mga tambalanista, Jonathan at Weng. Partner, kilala natin si Jonathan at si Weng. Oo Ayan. naman. Mga ano yan. Kakainuman din natin to Uy, hindi natumba nga si Jonathan eh. Ay, hindi yan. Oo, Ibang sa yun. feeling ni Weng. Ganun. Kala ko yung ibang Jonathan na tinumba mo na nagiinom kayo, iba yun, di ba? Siyempre, kilala natin ito si Jonathan at si Weng. Among all the 20 couples, ito yung nakilala namin una. Kasi ito yung si Jonathan ay yung kanang kamay, secretary, driver, all around. Yan. Na Santo assistant. Papa. Na assistant ni Pope Benedict. Ni Pope Pius VI. Charot. Di ba? Labo-labo na kausap talaga. Friday na po kasi Friday na kasi, pasensya na. Ang dami namin ginagawa, sabay-sabay. Sa totoo lang po, mga kabisyo. Ayan, si Father JJ Bautista. Ayan. Yes. So, si Jonathan yung assistant. And kapag nandyan si Jonathan, nandyan si Weng. At pag nandyan si Weng, nandyan yung anak nilang si Kyle. Yes. Yan. At malalaman mo, partner, na ang isang pamilya ay talagang buklod. Kapag ka ganun. Yung kapag ka nakita mo yung mister, ang hahanapin mo, nasan yung misis? Kasi alam mo, laging nakabuntot, laging kasama. Yes. At pag nandyan yung misis, syempre, lalo na kung ang anak ay bata pa, ang tatanungin, nasan yung anak? Ganon. So, correct. masasabi mo na talagang happy family. Abangan. Ang galing. Nagulat ako. Hoy, Akala ko may multo. pinaprank mo ako. Nagulat ko magas. Naisip ko tuloy, ano ba to? Recorded pa ba to yung live? Ano ba? Nasaan na ba tayo? Nasa Metro Manila pa tayo? Ang sakit na puso ko. Bakit may ganon? Hindi ko alam. Ano ba yan? May pumapasok, may nakikialam po. Wag nga kayo. Okay, wag nga kayo. Oras ng tambalan to. Oo, oras ng tambalan. Hula ako sino yan. Sino? May nag-e-edit eh. Wala ako alam ko na kung sino. Kakasabi niya lang papasok daw siya. Nagulat ako. Akala mo pang haluin yung kwento, no? Akala ko. Nawala talaga. Kasi nawala ako sa nawala ako sa wisher. Parang, Hiwalay po yung kaluluwa niya sa kanyang katawang lupa. Oo, parang sabi ko, hala, DJ ba ako? Parang naguluhan ako. Sorry, pasensya na po. Taga saan ka, Nicole? Oo. Teka lang, ano nangyari? Yes, party muna. Woohoo! Nasa reception na ba tayo ng wedding ni... Oy! Kaya po, nagpo-programa po. Saan ka galing? Ganyan po talaga kapag ang isang programa ay live, may mga ganito pong ganap. Ayan, okay, sige. Yan. Ano? Tinigil na nila. Tinigil na nila. Tinigil na naman sa mga espiritu. Palibasa, pinag-uusapan natin simbahan. Yan. Sabi niya, hindi naman kapanipaniwala yung mga pinagkikwentuhan nyo. Diba? Huwag nga kayo tambalan. Kilala namin kayo. Paka-plastic nyo, sabi ng tambalan. Charot. Grabe yung gulat ko. As in, parang promise, sumiwala yung kaluluwa ko sa kakabalik niya lang. Nakalimot po siya sa sarili niya. Nagulat ako. Grabe yung gulat ko. Ano ba naman yan? Pag may edad na talaga, grabe na yung gulat. Buti nga ikaw yung matandang hindi matanda. Ikaw yung matandang hindi nagmumura pag nagugulat. Grabe. Oo, kasi madami ako kalala matanda nagmumura. As in, tinawag na iba't ibang parte ng katawan ng babae. Alam mo yun? Na may kasamang mura. So anyways, ano yung sinasabi natin? So, yung sinasabi natin na kapag kaganyan na kaya natin kilala si Jonathan at Weng kasi lagi kasama ni Father. Yes. Na parang automatic yun na kapag nandyan si Father, hahanapin si Jonathan. Pag nandyan si Jonathan, hahanapin nasan si Weng. Pag nandyan si Weng, hahanapin yung anak na si Kyle. Diba? So yun yung basihan na masasabi talaga natin na okay, pamilya na buklod, nakabuklod. Pero mas maganda, diba, na ang pagbubuklod ay may pagbabasbas ng simbahan. Diba? Kaya, para mas kampante. Oo. Tsaka minsan, alam mo, may ganun tayo parang pinatatagal natin yung isang wedding.
yung ceremony dahil sa mga maraming mga bagay katulad nito kasi may pagpetition sa US, yung mga ganyan. Pero yung katotohanan naman talaga doon hanggang kailan naman din talaga yon, 'di ba? Kaya nga tama naman yung sinabi nila na dahil may ganitong mass wedding tapos nandiyan din naman sa parokya kung saan siya nagtatrabaho, 'di ba? Ano namang rason para palagpasin pa ito? Tama. Tsaka hindi mo talaga umpisahan, wala mangyayari. Oo, correct. Diba? And good thing yan na nagkasabay-sabay na magkaroon ng ganitong project and hindi na kayo nagdalawang isip. Tama. Na gawa na natin ng paraan. Huwag na natin patagalin. Mali mo wala na susunod na kasalang parokya. Correct. At hindi lang yun. O matagalan pa kung kailan pa yun. Oo, at hindi lang yun. Na once in a lifetime, kasi hindi naman namin alam ni partner kung makakapag-organize pa kami ulit nito. Plus, kung mag-organize kami ulit nito, hindi na dahil 20th anniversary namin. Diba? Dahil sa ibang bagay na, ibang selebrasyon na. So, doon na, di ba, huwag palalagpasin to kasi 20th anniversary, milestone year namin. Kung 21st anniversary nyo today, di ba, Jonathan and Weng, di ba, 20 years naman kami sa radio. So, milestone to milestone. Di ba? Pakabuga ng milestone. Ganon. So, we're glad na isinalin niyo ang inyong mga sarili dito, di ba? Tangganda nito kasi isa tong malaking celebration of love. Nakakatuwa lang, no? Kapag nakakarinig tayo ng ganitong klase ng kwento and looking back do sa mga stories nila, kung paano sila nagkakilala, paano nagsimula ang lahat ng kanilang relasyon, tayo nakaka-relate din eh. Di ba nakakakilig yung storya, simula ng kanilang love story ay sa bilyaran. Sipin mo, nagpasipat-sipat lang si Jonathan. Paano yung pala ang lang sinisipat si Weng. Correct. O tama ba si Weng yung sumisipat kay Jonathan? Basta nagkasipatan sila. Gano'n naman yun eh. Ano sabi ni Weng? Ako yung unang sinipat niya. Yan. Nagkasipatan sila doon. Diba? Akala ko siya yung unang tinira ng bola. Ng bola. Basta nagkasipatan. Diba, nag-umpisa tapos, lahat dun eh. Oo, tapos saka na nagkatirahan. Nagbilyaran sila pareho. Oo, ganun. Kasi sabay na sila. Nagbilyards na sila pareho. Oo, yun. Diba? Yun. Pag nakakatuwa lang pag nakakarinig tayo ng ganitong klase ng story na ang pag-ibig pala ng isang tao ay hindi mo aakalaing manggagaling kung saan. Correct. Diba? Hindi mo Minsan talaga nagplano masasabi. Ka, pero nagbilliards ako, pero dito pala magsisimula ang isang magandang relasyon. Yan. Diba si Nicole, nagkainuman lang, pag uwi niya may kasama na. Uy, kailan yan? Doon pala nag-umpisa pa ni bagong relasyon. Saan nangyari yan? Diba, ganun. Sumayaw lang si Nicole, nag-mall show, pag uwi may kasama na. Ayun, nangyari yun. Aminin ko na rin. At nakakatawa yung ganung story. Sino mag-aakala na nagpo-promote ka lang naman ng album, for example. Tapos meron ka majojowa along the way. May ganun talaga. Yan yun na, ganun. So, yung sinasabi natin. Sa madaling salita, di ba, you'll never know. Yes. You'll never know kung saan, kung kailan, di ba? We just have to continue to keep the faith na kung love life ang hinahanap natin, then it'll come. Hindi lang natin talaga masabi kung saan. So, dapat laging namumutok sa pula. Yan. Mapulang atsuete, di ba? Atsuete red yung lips mo kasi you'll never know. Baka today is the day you meet your jowa. Yan na. Kailangan lips, wag ngipin. Oo, wag. Wag yung kumain ka ng atsuete. Correct. Wag na, nakaka-turn up yun. Ayan. So again, congratulations and happy anniversary to you, Jonathan and Weng. And ang maganda dito dahil magkadikit yung mass wedding with your anniversary, di ba? So, wedding anniversary na rin, di ba? Yes. So, congratulations and again to all the couples that we will meet tomorrow for the mass wedding ng Tambalan, na inorganize ng Tambalan para po sa aming 20th anniversary on radio. See you tomorrow. Congratulations and may God bless your marriage. Ayan. Good luck and the best God bless. wishes. Yes, sa True Lalot walang halong eklabu. O siya, exit na po kami. Maraming salamat mga kabisyo. Siyempre medyo pahinga-pahinga tayo ng kaunti, partner. Umexit na tayo. Matulog tayo na medyo mahaba ngayon. Para may beauty rest para bukas, parang mala bride and groom din yung kutis natin. Kasi yung puyat, partner, nakakatsaka din yan. Oo naman. So sa mga couples, wag magpupuyat. Bukas na ng gabi. Yan, bukas na magpagod. Yan, pagkatapos ng kasal. Exit na po kami. Muli ako ang kumikinang ina mo na si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun!
Di ba? Bongga Yun. nun. At ang bongga dito, again, one of our major sponsors ay ang Arena Plus. Kaya naman, please do download the Arena Plus app. Alam nyo ba na ang Arena Plus, ito para sa kaalaman lang ng marami nating mga kabisyo, ito ang itinanghal na Best Sportsbook Operator for 2024 ng Sigma Asia Awards. At ito pa, ang astig pa sa Arena Plus, hindi mo na kailangan pang maghanap kung saan-saan ng mga latest scores and results sa mga inaabangan mong laro worldwide. Dahil sa Arena Plus app, kompleto at always updated na. Kasama sa mga exciting na games ang PBA, NBA, PVL, soccer, basketball, volleyball, boxing at marami pang iba. At eto pang isa sa mga malupit na balita, pwede mo pang masubaybayan ang mga live games ng local at international sports properties nila sa kanilang web-based or mobile applications gamit lang ang inyong mobile device. O, di ba? Saan? Anytime, anywhere. Ang Yes. makagandahan dito, mga kabisyo, license pa ang Arena Plus ng Philippine Amusement Gaming Corporation o PAGCOR para masiguro na legal at secure ang gaming environment ng ating mga users. At dahil gusto naming astig ka kabisyo para sa iyong kalaman ulit, astig din ang mga endorsers ng Arena Plus. Tambalang Chris Chuper at Nicole Ayala. Siyempre ang Pinoy basketball sensation sa mundo ng PBA, Scottie Thompson. Pinoy Pride na umariba sa mundo naman ng NBA. Phil ang basketball star Jordan Clarkson. Pangmalakasan, di ba? Kaya naman gawing astig ang ating gaming experience gamit ang Arena Plus. Dahil, because pwede nyo na pong i-download ito mga kabisyo ha. Arena Plus app is available in App Store. Pwede nyo rin panoorin via arenaplus.ph dahil sa Arena Plus, astig sa sports. Gaming is for 21 years old and above. Only keep it fun. Game responsibly. Yan. Thank you sa Arena Plus. Salamat Arena Plus. Excited na kami. Tama yun. Beauty rest. Yan yung laging advice ng maraming wedding planner. Para maganda sa picture, para, di ba, hindi mukhang haggard kasi yung iba sa sobrang excitement, hindi na nakatulog. Correct. Kaya pagdating nung wedding day, ang pula-pula ng mata. Hindi totoo yun. Pagod yung itsura. Pagod na pagod yung itsura. Totoo yan. Ang mga makeup artists, lagi nilang sinasabi yan kapag na mag-beauty rest ka. Alam nila kapag ka puyat. Kahit hindi kakasal. Pag halimbawa may shoot tapos puyat, alam nila kasi may ibang... Naglalabasan ng mga ugat ng mata. Oo, may ganun. May iba kang feels. Totoo yun. At paano mo may enjoy yung celebration? Kung puyat ka. Oo, parang diba? gusto mo umuwi na. Sayang, 'di ba? So, reserve your energy and kailangan na maayos yung beauty rest. Tama. O siya, kaya tayo magre-reserve din ng energies. Yes. We gotta go mga kabisyo. Enjoy your day. Happy weekend. Happy anniversary sa Tambalan. Bye-bye. Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio Basic!